Alam niyo ba na ang karaniwang buwan ng sahod ng isang manggagawa sa Colombia ay humigit kumulang 20,000 lamang? Kaya naman, kung sila ay magtatrabaho sa Pilipinas, sa loob lamang ng isang taon ay maaari na nilang kitain ang katumbas ng 4 o kahit 5 taong pagtatrabaho sa kanilang bansa. Dahil dito, marami sa mga taga-Colombia na naghahanap buhay sa Pilipinas ang nagsasabing tunay na nagbabago ang kanilang buhay. Ang kuwentong ating babasahin ngayon ay tungkol sa karanasan ng isang babaeng taga-Colombia na kinailangang isuko ang lahat ng kanyang pangarap at magtrabaho mula sa murang edad para sa kanyang pamilya matapos maaksidente ang kanyang ama at magkaroon ng kapansanan. Bagamat may mga kaibigan siyang mapanlait na nagsasabing, "Naghihirap ka kasi dahil sa mga magulang mo." Ang kanyang mabuti at tapat na puso ang naging daan upang tuluyang magbago ang kanyang kapalaran sa Pilipinas. Isang paglalakbay na iminungkahi mismo ng kanyang ama matapos ang 3 taong pagtatrabaho at pag-uwi sa kanyang bansa. Nakasalubong niya ang dating kaibigan na minsang humamak sa kanyang pamilya. Binati niya ito, ngunit nagpanggap ang kaibigan na hindi siya kilala. Ano nga ba ang nangyari sa babaeng ito mula sa Colombia? Magandang araw. Ang pangalan ko ay Maya. Ipinanganak ako sa isang maliit na nayon sa labas ng Medellin, Colombia, sa isang simpleng pamilya. Hindi kami mayaman, ngunit ang aming tahanan ay puno ng kaligayahan dahil sa katapatan ng aking ama at sa init ng pagmamahal ng aking ina. Ang aking ama ay isang tekniko sa isang lokal na pabrika, at ang aking ina naman ay isang may bahay na nag-aalaga sa akin at sa aking nakababatang kapatid na lalaki. Maliit man ang aming bahay, ito ang aming kanlungan kung saan hindi nauubos ang tawanan, ang aking kabataan ay payapa. Pag-uwi galing eskwela, sasalubungin ako ng meryendang inihanda ni inay, at pagkatapos ay makikipaglaro ako sa aking mga kaibigan sa plaza ng aming nayon. Noon, hindi ko pa alam kung gaano kabigat ang mga pagsubok sa mundo. Ang tanging alam ko ay ang bukas ay magiging kasing saya ng araw na iyon. Ngunit nagbago ang lahat noong taglamig ng taon na ako'y nagdiwang ng aking ika-12 kaarawan. Naaksidente ng malubha ang aking ama sa pabrika. Nagkaroon ng aberya ang isang makina at napinsala ng husto ang kanyang likod at mga binti. Mahigit 1 buwan siyang naospital. At pagkatapos noon, hindi na siya makagalaw. Nang walang wheelchair. Huwag kang mag-alala, Maya. Ayos lang si Itay. Palagi niyang sinasabi. Ngunit kahit sa murang edad ko, nakikita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Ang dati ipuno ng sigla at kumpiyansa na mga mata ay napalitan ng lungkot at pagkadismaya sa sarili. Mula nang mangyari ang aksidente, ang lahat ng responsibilidad sa aming pamilya ay napunta sa balikat ng aking ina. Bilang isang may bahay, kinailangan niyang biglang maghanap ng trabaho. Wala siyang formal na edukasyon o karanasan sa trabaho, ngunit ginawa niya ang lahat para sa amin. Sa huli, nakapasok siya sa isang maliit na patahian, malapit sa pabrika kung saan nagtatrabaho dati ang aking ama. Maya, anak, kailangan ko ng tulong mo sa mga gawaing bahay, ha? Pakiusap ni inay bago siya pumasok sa trabaho. Sa edad na 13, pag-uwi ko galing eskwela, ako na ang gumagawa ng mga gawaing bahay at nag-aalaga kay Itay. Ang pagtutupi ng labada, paghuhugas ng pinggan, at pag-abot ng mga kailangan ni Itay ang naging aking pang-araw-araw na gawain. Sa eskwelahan, sinubukan kong mag-focus sa pag-aaral, ngunit hindi maalis sa isip ko ang mga problema sa bahay. Habang nasa klase, palagi kong naiisip, kamusta na kaya si Itay? Hindi kaya pagod na si inay? Sa kabila nito, pinilit kong laging nakangiti. Alam kong mas masasaktan si Itay kung makikita niyang nag-aalala ako. Habang lumilipas ang panahon, lalong humirap ang aming buhay. Malaki ang gastos sa pagpapagamot ni Itay, at ang sahod ni inay ay sapat lamang para sa aming mga pangunahing pangangailangan. Binihira ko ang pagbili ng mga gamit sa eskwela at ang pagsama sa mga kaibigan. Sa halip, nagsimula akong tumanggap ng maliliit na utos sa kalapit na tindahan para kumita ng kaunting pera. Habang bumabalot sa aming pamilya ang anino ng kahirapan,
Lalong nagniningning ang aking kaibigan mula pagkabata na si Clara. Ang kanyang mga magulang ay nagtagumpay sa negosyo ng pag-export ng kape mula sa Colombia at lalo pang yumaman ang kanilang pamilya. Sa simula, hindi nagbago ang pakikitungo ni Clara sa akin. Ngunit habang tumatagal, unti-unting nagkaroon ng hindi nakikitang pader sa pagitan namin. Nang kami ay pumasok sa high school, lalong tumaas ang pader na iyon. Si Clara ay may mga branded na bag at laging dumadalo sa mga party tuwing weekend. Samantala, ako ay ilang taon nang nagsusuot ng iisang uniforme. Ang matrikula ko ay halos hindi mabayaran ng perang pinaghirapan ni inay sa pagtatrabaho hanggang gabi. Maya, may party sa bahay sa weekend? Gusto mo bang pumunta? Minsan ay inaanyayahan ako ni Clara. Ngunit halos lagi akong tumatanggi. Nahihiya ako sa aking luma at gasgas na damit at sapatos sa harap nila. Bukod pa roon, mas kailangan kong alagaan si Itay kaysa mag-party. Isang araw, habang naghahanda kami para sa college entrance exams, nagkita kami ni Clara sa library. Kasama niya ang kanyang mga kaibigan at pinag-uusapan nila ang kanilang mga plano na mag-aral sa Amerika. Gusto ko ring magkolehiyo, ngunit sa aming kalagayan, isa lamang itong pangarap na imposibleng maabot. Noong araw na iyon, nilakasan ko ang aking loob at lumapit kay Clara. Pwede ba akong sumabay sa inyo mag-aral? Saglit niya akong tiningnan at may ibinulong sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos, lahat sila ay naghagikgikan. Ang mga salitang binitawan niya pagkatapos noon ay hanggang ngayon ay tumatatak pa rin sa aking isipan. Maya, sa totoo lang, hindi ba't kasalanan ng mga magulang mo kaya ka naghihirap? Anong silbi ng pag-aaral mo sa kalagayan ng pamilya ninyo? Ang pagpasok sa unibersidad ay isang pangarap na hinding-hindi mo maaabot. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ko. Wala akong masabi. Umalis na lang ako roon. Habang nakatayo mag-isa sa pasilyo, pinipigilan ang aking mga luha. Kinamuhian ko ang aking sarili. Bakit hindi ako nakasagot? Bakit hindi ko na ipagtanggol ang aking mga magulang? Mula noon, hindi ko na itinuring si Clara bilang isang kaibigan. Pagkatapos kong magtapos ng high school, isinuko ko ang pangarap kong magkolehiyo. Umiiyak na tumutol si inay, ngunit buo na ang aking desisyon. Inay, kailangan ko na ring kumita. May mga gastusin pa tayo sa pagpapagamot ni Itay. At sobra na pong mahirap para sa inyo na mag-isa lang kayong nagtatrabaho. Sa huli, tinanggap din ni inay ang katotohanan. Pumasok ako sa pabrika kung saan nagtatrabaho si inay. Nagtrabaho ako mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. At minsan ay nag-overtime pa. Tiniis ko ang sakit kapag natutusok ng karayom ang aking daliri at ang pananakit ng aking likod. Pag-uwi sa bahay, aalagaan ko si Itay at gagawin ang mga gawaing bahay. Bawat araw ay isang pakikibaka, ngunit kinakaya ko dahil alam kong nakakatulong ako kahit kaunti sa aking mga magulang. Minsan, nakakarinig ako ng mga balita tungkol kay Clara. Nakapasok siya sa isang unibersidad sa Amerika at laging nagpo-post ng mga larawan ng kanyang marangyang buhay sa campus. Paminsan-minsan, nakakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya. Maya, kamusta? Pupunta akong Europe sa spring break. Ngunit ang mga mensaheng iyon ay puno ng pagyayabang o pangmamaliit sa akin. Sa bahay, unti-unting lumalala ang kalagayan ni Itay. Hindi lang ang sakit sa katawan ang kanyang iniinda, kundi pati na rin ang sugat sa kanyang puso. Ang aking ama, na dating masipag magtrabaho para sa pamilya, ay itinuturing na ngayon ang sarili bilang isang pabigat. Dahil sa nangyari sa akin, nahihirapan kayong lahat, madalas niyang bulong. Kaya't pagkatapos ng trabaho, sinasamahan ko siyang manood ng TV. Lalo siyang nagkakaroon ng interes sa mga kwento tungkol sa ibang bansa. Ang mga salaysay tungkol sa ibang mundo at ibang posibilidad ay tila pansamantalang nagpapalimot sa kanya ng kanyang mga paghihirap. Isang gabi, habang nakahiga ako at nakatitig sa kisame, napaisip ako, kakayanin ko pa bang mabuhay ng ganito? Pagod na ang buong pamilya. Ang mga kunot sa mukha ni inay ay lalong lumalim. At ang ningning sa mga mata ni Itay ay unti-unting nawawala. Maging ako,
sa edad na 20, ay nawawalan na ng pag-asa para sa hinaharap. Noong gabing iyon, kasabay ng malalim na buntong hininga, tumulo ang aking mga luha. Ngunit sa gitna ng mga luhang iyon, may nagsimulang umusbong. Hindi pwedeng ganito na lang. Kailangan ng pagbabago. Hindi ko pa alam kung anong pagbabago ang kailangan o kung paano ito gagawin. Ngunit ang maliit na desisyong iyon, na hindi ko pa alam noon, ang magiging unang hakbang sa pagbabago ng aking buhay. Minsan, itinutulak ko ang wheelchair ni Itay papunta sa sala para sabay kaming manood ng TV. Gusto kong kahit paano ay maibsan ang kanyang kalungkutan. Habang naglilipat ng channel, napadaan kami sa isang palabas na Pilipinong teleserye. Si Itay, na laging interesado sa kultura ng ibang bansa, ay nanlaki ang mga mata at sinabing gusto niyang panoorin iyon. Anong bansa iyan? Tanong ni Itay. Pilipinas po ang tawag dyan, Itay. Sagot ko. Ang mga eksena ng modernong lungsod at ang mga taong abala sa kanilang mga gawain ay pumuno sa screen. Hindi rin ako masyadong pamilyar sa Pilipinas. Ngunit ibinahagi ko ang mga natutunan ko sa eskwela. Mula noon, naging gawin na naming manood ng Pilipinong teleserye tuwing gabi. Sa simula, ito ay libangan lamang. Ngunit unti-unti, nagkaroon si Itay ng malalim na interes sa kasaysayan at pag-unlad ng Pilipinas. Lalo siyang humanga sa kwento kung paano ang Pilipinas, mula sa isang agrikultural na bansa, ay naging isa sa mga industrialisadong bansa sa Asya. Maya, alam mo ba, ang bansang iyan ay halos nawasak pagkatapos ng giyera. Pero tingnan mo ngayon, lahat sila ay nagsumikap at umunlad ng ganito, sabi ni Itay. Natuwa ako sa nakita ko, kaya nagsimula akong maghanap ng iba pang impormasyon tungkol sa Pilipinas. Sa mga librong hiniram ko sa aklatan, nalaman ko ang tungkol sa pag-unlad ng bansa. Kahit na winasak ng giyera noong dekada 40, dahil sa tiyaga ng mga mamamayan at pamumuhunan sa edukasyon, mabilis itong umunlad simula noong dekada. Namamban, nang ikuwento ko ito kay Itay. Para bang sarili niyang kwento ang kanyang naririnig. Kaya pala ng tao na magbago basta't magsusumikap, madalas niyang sabihin, ang mga palabas at kwento mula sa Pilipinas ay pansamantalang nag-alis ng pasakit na nararamdaman ni Itay. Ngunit ang mas mahalaga, muli nitong pinasiklab ang nawala niyang pag-asa. Habang nagpapatuloy ang aking mga araw sa pabrika, gumugugol ako ng oras sa isang internet cafe para magsaliksik pa tungkol sa Pilipinas. Naghanap ako ng impormasyon tungkol sa kasalukuyang estado nito, mga trabaho at buhay ng mga dayuhan doon. Karamihan sa mga impormasyon ay nasa Ingles, ngunit sa tulong ng aking natutunan sa high school, naiintindihan ko naman ang pangkalahatang ideya. Isang hapon, mas maaga akong nakauwi mula sa trabaho. Nadatnan kong mag-isang nakatanaw si Itay sa bintana. Nang lumapit ako, dahan-dahan siyang nagsalita. Maya, paano kaya kung subukan mong pumunta sa Pilipinas? Nagulat ako at hindi nakapagsalita. Ang Pilipinas ay nasa kabilang panig ng mundo, kung saan iba ang wika at kultura. Bukod dito, hindi ko kailanman naisip na iwan ang aking mga magulang at magpunta sa malayong lugar. Itay, ano po ang sinasabi ninyo? Kailangan ko pong alagaan kayo ni Inay dito. Nanginginig kong sabi. Ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, matigas ang tingin ni Itay. Mas masakit para sa akin na makita kang sinasakripisyo ang iyong kabataan para sa amin dito. Napaiyak ako sa sinabi ni Itay. Napaiyak ta kang sa akin namin na, nang gabing iyon. Pag-uwi ni Inay, nag-usap kaming pamilya. Nagulat din si Inay sa simula, ngunit di nagtagal ay sumang-ayon din siya sa mungkahi ni Itay. Maya, kami ay mananatili dito. Pero ikaw, iba ka, bata ka pa, at may pagnanais na matuto. Sa Colombia, gaano man tayo magsumikap, may hangganan ang mararating natin. Tumagos sa puso ko ang mga salita ni Inay. Akala ko, isinuko ko ang aking mga pangarap para sa aking pamilya, ngunit sa katotohanan, marami rin silang isinakripisyo para sa akin. Ilang araw akong nag-isip, ang pagpunta sa Pilipinas ay isang malaking pakikipagsapalaran. Natatakot akong magsimula sa isang lugar
kung saan wala akong kakilala at hindi ko alam ang wika, ngunit alam ko rin na kung magpapatuloy kami sa ganitong buhay, lalo lang kaming mapapagod. Habang naglalakad-lakad sa aming lugar dahil hindi ako makapagdesisyon, napadaan ako sa tapat ng bahay ni Clara. Ang dati simpleng bahay ay isa na ngayong mansyon na may malaking gate at hardin. Sakto namang nakita ko si Clara na bumababa mula sa isang mamahaling sasakyan. Hindi niya ako napansin, ngunit sa sandaling iyon, may biglang nagbago sa aking isipan. Bakit kailangan kong manatili dito? Walang dahilan para hindi ko subukan. Noong gabing iyon, sinabi ko sa aking mga magulang na desidido na akong pumunta sa Pilipinas. Natuwa sila, ngunit may mga praktikal na problema pa kaming kailangang harapin. Paano makakakuha ng visa? Paano maghahanap ng trabaho? At higit sa lahat, ang gastos. Sa kabutihang palad, si Tio Jorge, na dating kasamahan ni Itay sa trabaho, ay nag-alok ng tulong. Si Tio Jorge ay isang negosyante na pabalik-balik sa Colombia at Pilipinas. Nang tawagan siya ni Itay, agad siyang pumayag na tumulong. May kakilala ako sa Pilipinas na naghahanap ng mga dayuhang empleyado. Isa itong multinational BPO company at kung marunong kang mag-Ingles, malaki ang tsansa mong matanggap. Nagkaroon ako ng pag-asa sa sinabi ni Tio Jorge. Agad akong naghanda ng resume at kumuha ng pagsusulit para patunayan ang aking kaalaman sa Ingles. Ang paghihintay ay parang walang katapusan. Gabi-gabi, pagkatapos ng trabaho, tinitingnan ko ang aking email, nag-aabang ng sagot. Isang buwan ang lumipas, at sa wakas, may dumating na tugon, isang positibong tugon. Interesado ang kumpanya sa Pilipinas na kunin ako. Ang departamentong papasukan ko ay ang Latin American Market Expansion Team. Ang problema na lang ay ang visa. Ipinakilala ako ni Tio Jorge sa isang immigration consultant na tumulong sa akin sa proseso ng pag-apply ng work visa. Mula sa paghahanda ng mga dokumento hanggang sa interview, lahat ay bago para sa akin, ngunit isa-isa ko itong pinagdaanan. Nang matanggap ko ang balita na aprobado na ang aking visa, halo-halong tuwa at takot ang naramdaman ko. Nag-book ako ng flight at sinimulang ihanda ang aking mga gamit. Ibinili ako ni Inay ng ilang bagong damit at binigyan ako ni Itay ng isang maliit na picture frame na may lumang litrato ng aming pamilya. Marahil, para hindi ko sila makalimutan. Siyempre, hinding-hindi ko sila malilimutan. Isang linggo bago ang aking pag-alis, bigla akong kinabahan. Tama ba talaga ito? Paano ako mabubuhay sa isang bansang hindi ko alam ang wika? Gabi-gabi, hindi ako makatulog sa kaiisip. Ngunit sa tuwing nakikita ko ang tiwala sa mga mata ng aking mga magulang, sinusubukan kong lakasan ang aking loob. Sa huling araw, nagsumite ako ng resignation sa pabrika. Binati ako ng aking mga kasamahan, ngunit bakas sa kanila ang lungkot. Maya, ang tapang mo talaga. Siguraduhin mong magtatagumpay ka at babalik dito. Ang kanilang suporta ay nagbigay sa akin ng malaking lakas. Pag-uwi ko sa bahay, habang tinitingnan ang aking mga bagahe, pumasok si Inay sa aking kwarto. May hawak siyang isang maliit na sobre. Ito ang naipon namin para sa'yo. Hindi ito malaki, pero sana makatulong sa pagsisimula mo ng bagong buhay sa Pilipinas. Nang buksan ko ang sobre, nakita ko ang perang unti-unting inipon ng aking mga magulang. Tahimik ko na lang siyang niyakap. Sa aming huling hapunan, matapos ang mahabang panahon, muling napuno ng tawanan ang aming bahay. Habang kinakain ang tradisyonal na pagkaing Colombian na inihanda ni Inay, pinag-usapan namin ang mga posibleng mangyari sa aking buhay sa Pilipinas. Inilabas ni Itay ang isang mapa at itinuro ang lokasyon ng Pilipinas. Dito ang Maynila. Diyan ka magtatrabaho. Isa raw iyan sa mga pinakamodernong lungsod sa mundo. Habang lumalalim ang gabi, naging mas seryoso ang aming usapan. Hinawakan ni Itay nang mahigpit ang aking kamay at sinabing, Maya, kung mahirapan ka, pupwede kang umuwi anumang oras. Pero huwag kang susuko nang hindi mo sinusubukan ang iyong kakayahan. Ikaw ang aming ipinagmamalaking anak, idinagdag ni Inay. Sa simula, mahihirapan ka dahil lahat ay bago. Pero ang iyong katapatan at mabuting puso ay magniningning kahit saan ka magpunta.
mapapansin ng mga tao ang ganyang kabutihan. Kinabukasan, habang nasa taxi papuntang airport, tinitingnan ko ang tanawin ng Medellin. Ang mga bundok, makukulay na bahay, at mga taong abala sa kanilang buhay. Ang isipin na lahat ng ito ay magiging bahagi na lang ng aking nakaraan ay nagpabigat sa aking dibdib. Pagdating sa airport, pagkatapos mag-check-in, huling beses kong niyakap ang aking mga magulang. Pinipigilan ni Inay ang kanyang luha, ngunit sa huli ay tumulo rin ito. Si Itay, nakaupo sa kanyang wheelchair, ay nagpapanggap na malakas. Mag-ingat ka anak, magtatagumpay ka at babalik dito. Nanginginig ang aking boses. Bago pumasok sa security check, huli akong lumingon. Nakatayo pa rin sila roon, nakatingin sa akin. Nakita kong sinubukan ni Itay na tumayo mula sa wheelchair at humakbang, para bang sinasabi niya, "Kaya mo yan?" Sa loob ng eroplano, nakaupo ako sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang unti-unting pagliit ng Medellin. Aalis na talaga ako. Patungo sa isang bagong simula. Halo ang kaba at pananabik. Ngunit isa lang ang sigurado. Desidido akong magtagumpay at bumalik. Kinuha ko ang litrato mula sa aking pitaka at tinitigan ito. At doon, nagsimula ang aking paglalakbay patungong Pilipinas. Ang unang hakbang sa isang hindi pamilyar na mundo. Matapos ang isang connecting flight at mahigit isang buong araw na biyahe, narating ko ang Ninoy Aquino International Airport. Mula sa pagbaba ko ng eroplano, lahat ay iba. Ang kalinisan at kaayusan ng airport ang unang napansin ko. Ibang-iba sa maingay na airport ng Colombia. Lahat ng mga karatula ay nasa Filipino, na may kasamang Ingles paminsan-minsan. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa mga English signs, ngunit ang mga salitang Filipino ay parang mga guhit lamang sa aking paningin. Pagkatapos ng immigration at pagkuha ng aking bagahe, sinunod ko ang mga direksyon na ipinadala ng kumpanya at nagtungo sa exit. Gaya ng napag-usapan, may isang empleyado ng kumpanya na may hawak na placard na may pangalan ko. Sinalubong niya ako ng isang mainit na ngiti. "Miss Maya, welcome to the Philippines. Ako po si Ginoong Santos, mula sa HR." Mahusay ang kanyang Ingles, at sa isang hindi pamilyar na lugar, gumaan ang aking pakiramdam nang makita ang isang palakaibigang mukha. Sinamahan ako ni Ginoong Santos sa sasakyan ng kumpanya. Ang tanawin ng Maynila mula sa bintana ay nakamamangha, matataas na gusali, malalawak na kalsada, at ang maayos na daloy ng trapiko malayo sa sukat at ingay ng Medellin. Itinuro ni Ginoong Santos ang mga pangunahing lugar at landmark ng Maynila. Lahat ay bago sa akin. At tango lang ako ng tango. Dumating kami sa apartment na ibinigay ng kumpanya. Maliit ito ngunit malinis. Isang studio unit na kumpleto sa lahat ng kailangan ko. May kama, mesa, maliit na kusina, at banyo. Sobra-sobra na para sa isang taong mag-isang maninirahan. Ipinaliwanag sa akin ni Ginoong Santos ang tungkol sa mga kalapit na establisimento at kung paano gamitin ang pampublikong transportasyon bago siya umalis. "Bukas ng 9:00 ng umaga, pumunta ka sa opisina. Hihintayin kita sa lobby." Nang maiwan akong mag-isa sa kwarto, tinanaw ko ang hindi pamilyar na lungsod mula sa bintana. Nasa Pilipinas na nga talaga ako, sabi ko sa sarili. Hindi pa rin makapaniwala. Nagpadala ako ng mensahe sa aking mga magulang na ligtas akong nakarating at maagang natulog para labanan ang jet lag. Ngunit dahil sa excitement at kaba, hindi ako agad nakatulog. Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng aking alarm. Unang araw ko sa trabaho. Nagsuot ako ng pinakamaayos kong damit at, ayon sa turo ni Ginoong Santos, sumakay ng tren papunta sa opisina. Kinabahan akong baka maligaw sa komplikadong sistema ng tren. Ngunit buti na lang at organisado ang pampublikong transportasyon sa Maynila. May mga English signs din, kaya't nakarating ako sa gusali ng kumpanya nang walang problema. Nagkita kami ni Ginoong Santos sa lobby at sabay kaming pumunta sa HR department. Doon, binigyan ako ng orientation tungkol sa mga patakaran ng kumpanya at sa aking trabaho.
Ang aking departamento, ang Global Marketing Team, ay responsable sa pagpapalawak ng merkado sa Latin America. Sa kabutihang palad, Ingles ang pangunahing wika sa aming team, kaya't hindi ko gaanong kailangang alalahanin ang language barrier. Sa unang team meeting, nakilala ko ang aking mga katrabaho. Ang aming team leader, si Ginoong Ramon Reyes, at ang 7 pang miyembro. Lahat sila ay mabait na bumati sa akin, ngunit iba-iba ang kanilang husay sa Ingles. Ang iba ay matatas, habang ang iba ay simpleng pagbati lang ang kayang sabihin. Humanga sila na kaya kong magsalita ng Espanyol at Ingles. Wow, ang galing! Fluent ka sa 2 wika. Sa mga ganitong reaksyon, naramdaman ko sa unang pagkakataon na maaaring maging mahalaga ang aking kakayahan dito. Ang unang ilang linggo ay puro pag-adjust. Inaral ko ang sistema ng trabaho, inunawa ang kultura ng kumpanya, at natutong makisalamuha sa mga kasamahan. Iba ang kultura sa trabaho sa Pilipinas kumpara sa Colombia. May paggalang sa mga nakatataas at mas sistematiko ang proseso. Noong una, nanibago ako, ngunit unti-unti rin akong nasanay. Ang wika ay nanatiling isang malaking hamon. Kapag sa gitna ng meeting ay biglang nag-uusap ang mga kasamahan ko sa Tagalog, pakiramdam ko ay lubos akong naiiwan. Sinusubukan kong ngumiti na lang, ngunit sa loob-loob ko, nakakaramdam ako ng pagkabigo. Nagpasya akong kailangan kong mag-aral ng Tagalog, pati sa pang-araw-araw na buhay. Lahat ay isang hamon. Maging ang pagkain ay mahirap. Ang mga pagkaing Pilipino ay kadalasang may kakaibang lasa na hindi ako sanay. Noong una kong tikman ang dinuguan, halos maiyak ako sa kakaibang lasa nito. Ngunit unti-unti, nasasanay na rin ako. Kapag namimili sa grocery, lahat ng produkto ay nakasulat sa Tagalog. Kaya't kailangan ko laging tingnan ang mga larawan. Pagkalipas ng 1 buwan, unti-unti na akong nasasanay sa trabaho. Ang aking pangunahing gawain ay isalin ang mga marketing materials sa Espanyol at magsagawa ng market research. Dahil sa aking kasipagan, unti-unti akong kinilala ng aking mga kasamahan, lalo na si Ginoong Reyes, na mataas ang pagtingin sa aking kakayahan. Dahil sa'yo, Maya, mas nauunawaan na ng team natin ang Latin American market, ngunit hindi lahat ay mabait. Si Mr. Ocampo, isang manager mula sa ibang departamento, ay madalas gumawa ng hindi komportableng paglapit. Sa mga team dinner, tatabi siya sa akin at aakbayan ako. O kaya'y mag-aalok na mag-usap kami nang kaming 2 lang daw dahil may tanong siya tungkol sa trabaho. Magalang akong tumatanggi, ngunit patuloy pa rin ang kanyang mga kilos. Hindi ko alam kung ito ba ay dahil sa pagkakaiba ng kultura o personal na issue niya. Noong unang sahod ko, halos hindi ako makapaniwala nang makita ko ang halagang pumasok sa aking bank account. Mahigit 4 na beses ito kaysa sa sahod ko sa Colombia. Nakita ko sa payslip na bukod sa basic salary, may iba't ibang allowance. Sa aking tantiya, kung magtatrabaho ako rito ng 2 taon, kikita ako ng katumbas ng 10 taong pagtatrabaho sa Colombia. Doon ko napagtanto kung gaano katalino ang naging desisyon ng aking mga magulang. Kalahati ng aking unang sahod ay ipinadala ko sa kanila. Ang natira ay ginamit ko para sa aking mga gastusin at pambayad sa isang Tagalog language school. Tuwing Sabado, nagsimula akong pumasok sa klase. Mula sa mga simpleng letra, unti-unti kong natutunan ang mga pang-araw-araw na pagbati at pakikipag-usap. Pagkalipas ng 6 na buwan, naging mas matatag na ang aking buhay sa opisina. Lubos ko nang naiintindihan ang daloy ng trabaho at nakikipag-ugnayan na ako ng maayos sa aking mga kasamahan. Ang aking kaalaman sa Tagalog ay umuunlad na rin at kaya ko nang makipag-usap sa simpleng paraan. Dahil dito, mas naging mainit ang pakikitungo sa akin ng aking mga katrabaho. Isang araw, nagkaroon ng malaking pagbabago sa kumpanya. Inilipat ako sa Global Marketing Division 2. Ang bagong team na ito ay namamahala sa merkado ng Asia at Latin America. Sa unang team meeting, nakilala ko ang aking mga bagong kasamahan. Isa sa kanila ay si Miguel Cruz. Iba ang unang impression ko kay Miguel. Maayos ang kanyang suot na suit, pulido ang buhok,
at kalmado ang boses. Hindi siya tulad ng ibang kasamahan na sobrang palakaibigan o mausisa sa akin. Sa halip, sinasabi lang niya ang mga kailangang sabihin. Maya, ito ang desk mo. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Noong una, inakala kong malamig ang kanyang pakikitungo, ngunit habang tumatagal, nalaman kong ganoon lang talaga siya. Si Miguel ay patas sa lahat at sa trabaho. Siya ay napakametikuloso at responsable. Magaling din siya sa Ingles kaya't walang problema sa aming komunikasyon. Sa aming unang proyekto, inatasan kaming bumuo ng diskarte para sa pagpasok sa merkado ng Brazil. Ako ang naatasang magsaliksik tungkol sa kultura at gawin ng mga mamimili sa Brazil, habang si Miguel naman ang namamahala sa marketing strategy at budget ng kumpanya. Habang magkasama kaming nagtatrabaho, unti-unti kong nakita ang kanyang tunay na pagkatao. Tahimik siya, ngunit laging nirerespeto ang aking mga opinyon at tumutulong lamang kapag kinakailangan. Minsan, nag-overtime ako para tapusin ang isang presentasyon. Nag-overtime din si Miguel para sa kanyang sariling trabaho. Lampas 10:00 na ng gabi. At gutom na kami. Ngunit halos lahat ng kainan sa paligid ay sarado na. Dahan-dahang lumapit si Miguel at nagtanong, "Nakahapunan ka na ba? Kung hindi pa, may alam akong 24-hour karinderiya. Gusto mo bang sumabay?" At doon nangyari ang aming unang hapunan. Simpleng kainan lang iyon na nagbebenta ng mga silog at iba pang lutong bahay, ngunit matagal na rin mula noong huli akong nakipag-usap ng ganito ka-relax sa isang tao. Tinanong ni Miguel ang tungkol sa aking bayan at pamilya, at nagpakita ng tunay na interes kung nahihirapan ba akong masanay sa buhay sa Pilipinas. Mula noon, tuwing nag-overtime kami, madalas kaming sabay na naghahapunan. Unti-unti, mas nakilala ko si Miguel. Taga Maynila siya, nagtapos ng Business Administration sa universidad. At pagkatapos ay pumasok agad sa kumpanyang ito. Ang kanyang mga libangan ay hiking at pagbabasa. Tahimik siya, ngunit kapag naging malapit kayo, isa siyang mabuting tao. Higit sa lahat, hindi niya ako tinatratong espesyal dahil dayuhan ako, at hindi rin niya ako minamaliit. Ang pakikitungo niya sa akin bilang isang kapwa-tao ang pinakagusto ko. Nang nasa huling yugto na ang proyekto sa Brazil, gabi-gabi kaming magkasamang nagtatrabaho. Isang araw bago ang final presentation, habang nirerepaso namin ang lahat, tinapik ni Miguel ang aking balikat. "Ang galing mo, Maya. Dahil sa'yo, sigurado akong magiging matagumpay ang proyektong ito." Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, tiningnan ko siya bilang isang lalaki. Ang kanyang mainit na tingin at malambing na boses ay biglang naging iba sa aking pandinig. Naging matagumpay ang proyekto, at unti-unti ring nagbago ang aming relasyon. Bukod sa trabaho, nagsimula kaming lumabas tuwing weekend para libutin ang Maynila at maranasan ang kulturang Pilipino. Ipinakita sa akin ni Miguel ang magagandang simbahan sa Intramuros at ang paglubog ng araw sa Baywalk. At ipinakilala ko naman sa kanya ang musika at pagkain ng Latin America. Isang hapon ng taglagas, habang nasa isang rooftop bar kami, natanaw ang skyline ng Maynila, lumamig ang hangin. Kusa na lamang hinawakan ni Miguel ang aking kamay. Sa sandaling iyon, malinaw kong naramdaman na may espesyal na namamagitan sa amin. Walang salita. Magkahawak kamay naming pinanood ang kumikinang na mga ilaw ng lungsod. Ang buhay sa Pilipinas ay puno pa rin ng mga hamon. Ang wika, kultura, at ang paminsan-minsang kalungkutan. Ngunit ngayon, mayroon na akong taong makakasama sa lahat ng ito. Bawat araw ay mahirap, ngunit may kasamang saya at kilig. Ang bagong simula sa isang dayuhang lupain ay nagbigay sa akin ng higit pa sa aking inaasahan. Pumasok na ako sa 3 taon ng aking buhay sa Pilipinas. Ang lugar na ito, na dati puno ng mga bagay na hindi ko maintindihan, ay naging bahagi na ng aking pagkatao. Naging mas matatas na ako sa Tagalog, at naging matatag na rin ang aking posisyon sa kumpanya. Higit sa lahat, lalong lumalim ang aming relasyon ni Miguel at naging mahalaga kami sa isa't isa. Sa loob ng panahong iyon, patuloy akong nagpapadala ng pera sa aking mga magulang.
Dahil dito, nabalitaan kong bumubuti na ang kanilang kalagayan. Hindi na kailangang magtrabaho ni inay sa pabrika at unti-unti na ring gumaganda ang kalusugan ni itay. Ngunit nag-aalala pa rin ako dahil alam kong hindi madali para kay inay na mag-isang alagaan si itay. Tuwing tinitingnan ko ang balanse sa aking bank account, nakakaramdam ako ng kasiyahan. Ang perang naipon ko sa loob ng 3 taon ay malaking halaga na sa Colombia. Naiisip ko na kaya ko nang bilhan ng mas magandang bahay ang aking mga magulang. Ngunit kasabay nito, lumalaki rin ang aking mga alalahanin. Malapit nang mag-expire ang aking work visa. Sinabi ng kumpanya na tutulungan nila akong i-renew ito. Dahil sa aking magandang performance, may posibilidad pa akong ma-promote bilang team leader ng Latin American marketing. Ngunit sa isang sulok ng aking puso, laging nandoon ang pag-aalala para sa aking mga magulang. Tuwing nakikita ko ang kanilang mga mukha sa aming lingguhang video call, nasasaktan akong makita ang pagtanda sa kanila. Isang araw, habang naglalakad kami ni Miguel sa tabi ng Pasig River, ibinahagi ko sa kanya ang aking mga alalahanin. Malapit nang mag-expire ang visa ko. Sabi ng kumpanya, tutulungan nila akong i-renew, pero nag-aalala ako sa mga magulang ko. Lalo na kay itay na may kapansanan pa rin, mahirap para kay inay na mag-isang mag-alaga sa kanya. Tahimik na nakinig si Miguel, ngunit wala siyang sinabi noon. Hinawakan na lang niya nang mas mahigpit ang aking kamay. Pagkalipas ng 1 linggo, inimbitahan ako ni Miguel sa isang restaurant na tanaw ang ilog. Nakasuit siya na hindi niya karaniwang ginagawa at tila kinakabahan. Pagkatapos ng hapunan, habang umiinom kami ng wine, may kinuha siyang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Maya, tingnan mo ito. Nang buksan niya ang kahon, isang kumikinang na singsing ang lumitaw. Pakasalan mo ako! Sa sandaling iyon, napuno ng saya at pagkalito ang aking puso. Mahal ko si Miguel, ngunit ang kasal ay isang desisyon na nasa ibang antas. Miguel, may pamilya akong kailangang suportahan. Ang mga magulang ko sa Colombia, bago pa ako matapos magsalita. Hinawakan niya ang aking kamay. Alam ko, at handa akong ituring ang pamilya mo bilang pamilya ko na rin, kaya nating suportahan sila ng magkasama. Kung kailangan mong bumalik sa Colombia, handa akong sumama sa'yo. Pero bago iyon, gusto kong makilala mo muna ang mga magulang ko para mapag-usapan natin kung ano ang pinakamabuti para sa ating lahat. Tumulo ang aking mga luha sa sinseridad ng kanyang mga salita. Ang kanyang mainit na puso ay tila nag-alis ng lahat ng aking takot. Noong gabing iyon, tinanggap ko ang kanyang alok, ngunit sinabi ko na gusto ko munang bumalik sa Colombia para ipakilala siya sa aking mga magulang. Agad siyang pumayag at nagsimula kaming magplano ng aming biyahe. Nag-file ako ng leave sa opisina para sa 2 linggong bakasyon sa Colombia. Si Miguel naman ay nagsimulang mag-aral ng basic Spanish. Ang kanyang pagsisikap ay lalo pang nagpalapit sa kanya sa aking puso. Nag-book kami ng flight at sinabi sa aking mga magulang na isasama ko ang aking mapapangasawa. Umiiyak sa tuwa si inay sa kabilang linya. Dumating ang araw ng aming paglipad patungong Colombia. Matapos ang 3 taon, ang pagbabalik sa aking bayan ay nagdulot ng kakaibang pananabik. Si Miguel sa aking tabi ay tila kinakabahan, ngunit pinakalma niya ako ng isang mainit na ngiti. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Pagdating namin sa airport sa aking bayan, sinalubong ako ng pamilyar na init at ingay. Mula sa airport, sumakay kami ng taxi papunta sa bahay ng aking mga magulang. Ang tanawin ng aking bayan ay tila bago, ngunit pamilyar pa rin. Si Miguel ay puno ng pagkamangha sa lahat ng kanyang nakikita. Hindi ko alam na ganito pala kaganda ang lugar kung saan ka lumaki. Habang dumadaan ang taxi sa kalye malapit sa aming bahay, may nakita akong isang pamilyar na mukha. Si Clara. Kalalabas lang niya ng isang maliit na tindahan at nagtama ang aming mga mata. Saglit na nakita ko ang gulat sa kanyang mukha. Ngunit agad siyang umiwas ng tingin at nagpatuloy sa paglalakad na para bang walang nangyari. Iba sa dati, simple na lang ang kanyang pananamit. Kakilala mo? Tanong ni Miguel.
Kaibigan ko noong bata. Ikukwento ko sa'yo mamaya. Hindi naging komportable ang sandaling iyon, ngunit ang pananabik na makita ang aking mga magulang ay nanaig. Sa wakas, nakarating kami sa tapat ng aming bahay. Bumukas ang pinto at tumakbo si inay papalabas. Maya, anak ko! Mahigpit niya akong niyakap at hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Ang 3 taon ay parang isang kisap mata. Lumabas si Itay na naka-wheelchair, ngunit mas malusog na siya tingnan kaysa dati. Sinabi niyang kaya na niyang tumayo at humakbang ng ilang beses. Ipinakilala ko si Miguel sa aking mga magulang. Noong una ay may kaunting ilangan dahil sa wika, ngunit nang ako na ang nagsalin at sinubukan ni Miguel na bumati sa Espanyol. Tinanggap nila si Miguel na parang isang anak na matagal na nilang hinihintay, lalo na si Itay, na walang tigil sa pagtatanong kay Miguel tungkol sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Sa hapunan, formal naming ibinalita ang aming planong magpakasal. Saglit silang nagulat, ngunit agad itong napalitan ng mga luha ng kagalakan. Nang makita namin kung gaano kakamahal ng lalaking ito, wala na kaming mahihiling pa, sabi ni Itay. Tila naantig din si Miguel sa kanyang mga salita. Kinabukasan, nilibot namin ni Miguel ang aming nayon. Ipinakita ko sa kanya ang eskwelahan na pinasukan ko, ang pabrika, at ang mga lugar kung saan ako naglaro noong bata. Ang mga kapitbahay ay masayang bumabati sa akin. Hindi ba't si Maya? Yan, nakauwi ka na pala. Nabalitaan naming nagtagumpay ka sa Pilipinas. Ang kanilang pagbati at interes ay nagbigay ng init sa aking puso. Nang tumambay kami sa isang cafe sa Nayon, isang nakakagulat na balita ang aking narinig. Ang pamilya ni Clara ay nasangkot sa isang ilegal na negosyo at nawala lahat ng kanilang yaman. Yung tatay niya, nasangkot daw sa bentahan ng droga. Nakakulong na ngayon at si Clara nagtatrabaho na doon sa pabrika kung saan kadate, kuwento ng may-ari ng cafe. Naging komplikado ang aking pakiramdam. Saglit kong naisip na puntahan si Clara para damayan siya. Ngunit hinawakan ni Miguel nang mahigpit ang aking kamay at sinabing, siguro mas mabuting hayaan na lang natin siya. Baka mas lalo lang siyang mahirapan kapag nakita ka niya. Tama si Miguel. Minsan, ang pagtulong ay nakakasakit palalo. Sa loob ng 1 linggong pamamalagi namin sa Colombia, binuo namin ang aming mga plano para sa hinaharap. Pagkatapos ng kasal, maninirahan muna kami sa Pilipinas. Ngunit nangako kaming bibisita sa Colombia 2 beses sa 1 taon. Pinag-usapan din namin na imbitahan ang aking mga magulang sa Pilipinas para magpagamot, lalo na ang panukala ni Miguel na gamitin ang modernong sistema ng medisina sa Pilipinas para sa rehabilitasyon ni Itay. Itay, siguradong mas bubuti pa po ang inyong kalagayan. Maraming magagandang rehabilitation center sa Pilipinas. Ang kanyang kabaitan ay lalong nagpatibok ng aking puso para sa kanya. Bago kami umalis sa Colombia, naghanda ang aking mga magulang ng isang maliit na salusalo para sa amin. Naging isang masayang pagtitipon iyon kasama ang aming mga kamag-anak at kapitbahay, puno ng pagkain at musika. Si Miguel, kahit hindi naiintindihan ang wika, ay tila nabighani sa init at sigla ng mga taga-Colombia. Sa eroplano pabalik ng Pilipinas, habang magkatabi kami ni Miguel, pinangarap namin ang aming hinaharap. Marahil, pagkalipas ng ilang taon, magkakaroon kami ng mga anak. At balang araw, baka makapagsimula kami ng isang negosyo na mag-uugnay sa kultura ng Colombia at Pilipinas. Ang mga posibilidad ay walang hanggan. Pagbalik namin sa Pilipinas, nagsimula na ang aming mga paghahanda sa kasal. Nakilala ko ang mga magulang ni Miguel at mainit din nila akong tinanggap. Marahil ay nag-alala sila noong una sa pagkakaroon ng isang dayuhang manugang, ngunit nang makita nila ang aking kaalaman sa Tagalog at pag-unawa sa kulturang Pilipino, napagdesisyonan naming gawing pinaghalong tradisyon ng Pilipinas at Colombia ang aming kasal. Dahil sa kalusugan ng aking mga magulang, hindi sila makakapunta sa Pilipinas, kaya't inihanda namin ang lahat para makadalo sila sa pamamagitan ng video call. Nangako kaming magkakaroon din ng maliit na selebrasyon sa Colombia balang araw.
Dumating ang araw ng pagpili ng wedding dress. Matapos subukan ang ilang damit, ang huli kong napili ay isang simple ngunit eleganteng disenyo. Habang nakatayo sa harap ng salamin, pinagmamasdan ang aking sarili na suot ang damit, bigla na lang tumulo ang aking mga luha. Ang dating mahirap na dalaga mula sa Colombia ay magsisimula na ngayon ng bagong buhay sa Pilipinas. Parang isang panaginip. Nang makita ni Miguel ang aking suot na damit, kumislap ang kanyang mga mata. Napakaganda mo, Maya. Ngunit ang mas nakaantig sa akin ay ang pagmamahal sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, siya ang taong magbibigay liwanag sa aking buhay. Ngayon, 1 buwan na lang bago ang aming kasal. Mula sa kumpanya, natanggap ko ang balita ng aking promosyon kasabay ng aking wedding leave. Si Miguel naman ay pinagkatiwalaan ng isang mahalagang proyekto sa kanyang kumpanya. Lahat ay umaayon sa plano. Minsan, sa gabi, habang naglalakad kami sa tabi ng ilog, binabalikan ko ang nakalipas na 3 taon. Ang takot at kalungkutan noong una akong dumating. At ang kaligayahan ngayon, ang Pilipinas ay nagbigay ng bagong buhay sa akin at sa aking pamilya. Ang mga pagkakataon na hindi ko man lang maisip sa Colombia ay naging totoo dito. Alam kong hindi laging magiging madali ang buhay sa hinaharap. Ang buhay sa ibang bansa, ang mga pagkakaiba sa kultura, at ang pag-aalala para sa aking mga magulang na nasa malayo. Ngunit ngayon, ang kaalamang hindi na ako nag-iisa ay nagbibigay sa akin ng malaking lakas. Kasama si Miguel, pakiramdam ko ay kaya naming malampasan ang anumang pagsubok. Bukas, pupuntahan namin ni Miguel ang venue ng aming kasal para sa huling pagsusuri. At sa weekend, final na ang plano para sa aming honeymoon sa Palawan. Hindi perpekto ang lahat. Ngunit, sapat na para maging masaya. Ngayon, handa na akong tumakbo patungo sa mas malaking kaligayahan. Nagpapasalamat sa mga regalong dala sa akin ng bagong simula sa Pilipinas. Dahan-dahan akong hahakbang patungo sa isang mas magandang bukas.